Kamusta at welcome ulit sa Beasters na video. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamatalinong hipon na may kakaibang superpowers, ang mantis shrimp, na tinatawag ng ilan na Muhammad Ali ng mundong pantubig. Simulan na natin. Pindutin ang pulang subscribe button para hindi ka makaligtan ng aming videos at simulan na natin ang kamanghamanghang paglalakbay tungkol sa mga hayop. Ang mundo, isang makalangit na planeta na nagbigay ng yaman at buhay sa loob ng milenyo, ay tahanan ng tinatayang 8.7 milyong uri ng organismo, na ang ilan ay kasing tanda ng mundo. Kabilang dito ang mga hayop at halamang sa lupa at tubig na nagpakita ng matinding pisyologikal na pag-aangkop sa pagdaan ng panahon. Isa sa mga organismong ito ay crustacean. Sa totoo, ang crustacean ay malaking grupo ng hayop tulad ng alimango, hipon, ulang, ulang singaw, barnacle at sugpo. Sigurado kaming narinig nyo na ang mga pangalang ito, lalo na sa seafood restaurant menu, at tiyak na ang mga mahilig sa seafood ay naiisip na ine-enjoy nila ang masarap na potahe. Nakakatukso, hindi ba? Oo, pero wag muna tayong lumihis sa paksa. Habang nandito tayo, ipakikilala ko sa inyo ang mantis shrimp, isang uri ng crustacean na parang may kakaibang superpowers. Oo, tama ang narinig mo, superpowers. Hindi kami nagbibiro, ang mantis shrimp ay may mga 500 kilalang species at Diyos lang ang nakakaalam kung ilan pa ang hindi pa nauuri. Ang mga hipon na ito, kung tutuusin, ay parang mga ulap dahil nakakalat sila sa buong planeta. Karamihan sa kanila ay nakatira sa mainit na tropical na tubig. Pinaniniwala ang mahigit 1 milyong taon nang nabubuhay ang mantis shrimp sa mundo at sinasabing ang isa sa mga pinakamatandang mantis shrimp ay 300 at 40 milyong taong gulang. Kamangha-mangha, di ba? Isa sa mga pangunahing katangian ng mga natatanging hipon na ito ay ang pagkakaroon nila ng iba't ibang kulay at lilim. Kung pag-uusapan natin ang kanilang pisikal na anyo, maaari silang umabot ng mga 10 cm ang haba at sa ilang pagkakataon ay umabot din sila ng hanggang 38 cm. Ang mantis shrimp ay medyo agresibo, pero sa kabilang banda, parang mahiyain at introvert na kaibigan mo na hindi mahilig lumabas ng bahay o sa kanilang comfort zone at ginagawa lang ito kapag tungkol na sa kanilang kaligtasan. Sila ang mga mandaragit na dapat iwasan ng ibang organismo sa dagat para sa kaligtasan nila. Hinahabol nila ang biktima kaya sila ang itinuturing na pinakamapanganib na crustacean. Maaring hatiin ang mantis shrimp sa dalawang uri, tagatusok at tagadurog. Ang natatanging katangian ng tagatusok ay ang mga tinik sa kanyang mga paa na ginagamit niya upang makapit at mahigpit na mahawakan ang kanyang biktima. Bukod pa rito, ginagamit nila ang mga paa nilang ito upang maghukay ng mga butas o lungga sa ilalim ng dagat para magkaroon sila ng tirahan. Dahil sa kanilang pagiging maingat, hindi sila lumalabas sa kanilang mga lungga maliban na lang kung kailangan nilang manghuli. Naghihintay sila sa dulo ng lungga at mabilis na tinitignan ang paligid. Kapag nakita ng hipon ang kanilang posibleng pagkain, agad nila itong sinasakmal gamit ang kanilang mga paa, tinutusok ang biktima gamit ang mga tinik sa buong katawan at hinihila ito papasok para kainin. Medyo mapili sila at may particular na gusto pagdating sa kanilang pagkain at kadalasan ay mahilig silang kumain ng iba't ibang uri ng isda. Kadalasan yung mas malambot at madaling tusukin. Kahit mahirap para sa mga hipon, kaya nilang hilayin palabas ang malalaking isda mula sa maliit na lungga. Hindi nagpapatalo ang mantis shrimp at ginagawa ang lahat para lumaban, pero sa huli ay natatalo rin siya ng isda kaya't walang hapunan ang piyong nilalang na iyon na yung gabi. Ang pangalawang grupo ay tinatawag na crushers, kaya kilala rin silang boxer prawns. Mayroon silang mga paa na parang panghawak na katulad ng sa spearmen, pero mukhang martilyo ang mga ito at handang umatake agad kapag nakita nila ang kanilang biktima. Malinaw, parang yung isang nakakainis na kapitbahay na laging nakasawsaw ang ilong sa buhay ng iba. Ang mga crusher ay nakatira rin sa mga lunggang sila mismo ang gumawa, katulad ng ginagawa ng mga spearman. Gayunpaman, hindi nila inuuna ang malambot na lupa at sa halip ay mas pinipili nila ang matitigas na ibabaw tulad ng mga bato at korales. Nagtataka tayo kung mahirap na ba maghukay sa lupa, pero hindi naman para sa kanila dahil may superpower sila. Mukhang may ibang klase ring estratehiya ang mga crusher pagdating sa panganggaso.
Di tulad ng pasibong spearmen, ang mga crusher ay aktibong nanghuhuli ng pagkain gamit ang kanilang evolved na mga paa na parang martilyo. Madalas, crustacean at alimango rin ang kanilang mga biktima. Matibay at mabilis ang alimango, pero hindi sapat yon para matakasan ng hawak ng mga mantis shrimp. Kapag nahuli ng mantis shrimp ang alimango, ilang beses nila itong hinahampas gamit ang kanilang mga paa na sa huli ay pumapatay sa alimango at nagiging napakasarap na pagkain para sa mantis shrimp. Walang pakialam ang mantis shrimp sa laki ng alimango at kinakain ito sa paghiwalay ng galamay sa katawan. Nalaman ng mga mananaliksik kung paano nakakadawa ang isang crusher na mabilis na pag-atake sa ilalim ng tubig, umabot ng hanggang 23 metro bawat segundo. Baka iniisip mo kung ano ang nagbibigay sa maso ng malator nitong kapangyarihan, tama? Hindi kayo karapat-dapat. Well, yun ay dahil gawa ito sa parehong sangkap na bumubuo sa enamel ng ating ngipin. Na yon, malinaw na yon. Dahil dito, isa sa pinakamatitigas na material sa buong karagatan ang martilyo ng mantis shrimp, kaya nitong basagin ang kabibe at bato. Ang mekanismo ng sandatang ito ay kahalintulad ng mekanismo ng isang crossbow, kaya mas malaki ang epekto nito sa biktima. Ang hampas ay napakalakas na kaya nitong mabali ang daliri ng tao. Kung hindi pa sapat yon, ang hampas ng martilyo ay maaring umabot sa bilis na 80 kilometro bawat oras at maaring bumuo ng bulang init sa paligid ng tama na ang temperatura ay maaring umabot hanggang 5,000 degrees Celsius. Nakakatuwang malaman, kaunti lang ang diferensya nito sa init ng araw. Siguradong hindi mo na pinagdududahan ang superpower ng mantis shrimp na yon. Bagamat maliit at maganda, delikado at nakamamatay pa rin ito sa mga kalaban. Isa pang grupo ng mga organismong minamalas na nagiging biktima ng mga nilalang na ito ay ang iba't ibang uri ng mga molusko. Ang mga katangiang ito ay inspirasyon para sa mga mananaliksik. Nakagawa ang mga Ruso ng torpedo na umabot sa 370 kilometro bawat oras, higit sa karaniwang 170 kilometro bawat oras, gamit ang prinsipyo ng cavitation na nakita sa mantis shrimp. Ngayon, talakayin natin ang isa pang bahagi. Ang mantis shrimp ay may kamanghamanghang paningin dahil sa komplikadong estruktura ng kanilang mga mata at nakikipagsabayan ito sa mga ibon at mamal pagdating sa talas ng paningin. Pero may isang aspeto pa tungkol sa kanilang mga mata na mas nakakabigla at ito ay ang kakayahan ng kanilang mga eyeball na umikot bilang magkakahiwalay na organo. Ibig sabihin ay kaya nilang mag-isa na bigyan ang nilalang ng pambihira at malawak na saklaw ng paningin. Mas malinaw pa ang paningin nito kaysa tao. Mas malinaw pa nilang nakikita damit kahit isang mata kaysa sa ating dalawang mata. Dahil sa natatanging katangiang ito, kilala siya bilang may pambihirang superpower sa gitna ng maraming hipon. Kung akala mong pinakaastig ang pagiging self-sufficient ng bawat mata, nagkakamali ka dahil mas maganda pa ang paparating. Ang mata ng mantis shrimp ay may 3 bahagi, bawat isa may sariling pupil, 6 lahat, kaya't napakalinaw ng kanyang paningin. Hindi tulad ng tao na may 3 color receptors lang sa mata, pula, berde, asul. Ang mantis shrimp ay may 16 na receptor ng kulay, kaya nitong makita ang mas maraming kulay, pati ultraviolet spectrum. Bukod dito, kaya nilang magkomunikasyon gamit ang espesyal na ilaw na di kita ng ibang organismo. Sila ang may pinakakamanghamanghang mga mata sa mundo na nagbibigay ng premium na kalidad ng imahe, parang 4K na video na pinapanood mo ngayon. Dahil dito, nagsimula ang mga siyentipiko ng pananaliksik para lumikha ng maliliit na kamerang may espesyal na lente na hango sa mga mata ng mantis shrimp upang agad matukoy ang cancerous cell sa biopsy. Sa puntong ito, malinaw na kakaiba ang mantis shrimp, kaya napaparamdam nito ng pagka-inferior sa ibang hayop sa dagat. At hindi lang yon, natatakot din silang lumapit kahit saan malapit sa mga lungga ng mantis shrimp. Isa sa pinakamatalino at mautak na hayop, umiiwas din ang mga pugita sa teritoryo ng masasamang hipon. Gayunpaman, alam ng mantis shrimp ang lakas ng pugita kaya nananatili itong malayo rito. Hindi ganun kasuwerte ang maliliit na pugita dahil madali silang mabiktima ng mantis shrimp, lalo na ang may lason tulad ng blue-ringed octopus na kayang pumatay ng tao sa isang kagat. May kakaibang paraan ang kalikasan sa pagpapanatili ng balanse. Kayang hulihin ng mga pugita at cuttlefish ang maliliit na mantis shrimp at napapatakas ang mga ito para iligtas ang sarili nila.
Mahilig kumain ng mantis shrimp ang mga tao sa iba't ibang bansa, pati na ang mga pugita at malalaking isda, kaya hinuhuli at niluluto ito. Isa sila sa mga pinakasikat na pagkaing dagat at malakihan ang pagkonsumo sa kanila. Pero dahil mabilis silang dumami, napakarami pa rin nila at hindi sila nangangganib maubos. Bukod sa pagiging pagkaing dagat, madalas din itong alagaan bilang alagang hayop ng mga taong mahilig maglagay ng maliit na aquarium sa kanilang bahay. Tip lang, kung gusto mo mag-alaga ng mantis shrimp sa aquarium, siguraduhin gawa ito sa napakatibay na salamin. Tulad ng nabanggit, kayang basagin ng hipon ang pinakamatitigas na materyales. Lahat ng superpower na yan, kakainin lang ng sakim at gagawing alaga? Sayang talaga, pero may walang, hanggang paghahari pa rin siya sa kailaliman ng dagat. Sabihin sa amin sa komento kung anong gusto nyong mapanood next at mag-ingat sa bakal na kamao ng mantis shrimp. Pindutin ang like at mag-subscribe sa channel namin. Kita-kits sa susunod!